Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Sa wakas nakuha na rin ang kupunan ng Los Angeles Lakers ang kauna-unahan nilang panalo ngayong 2025-2026 season. At dito sa game na to mga ropa, napansin ko na mostly nag-iisang play lang ang ginamit ng kupunan ng Los Angeles Lakers kung sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. And take note din mga ropa, ang Minnesota Timberwolves ay malakas talaga na team kahit noong nakaraang taon mga ropa, nakaraang season. At ngayon mga ropa, nadala nila yung lakas nila ngayong season. Kaya hindi talaga madaling game to para sa kupunan ng Los Angeles Lakers mga ropa, pero naging sobrang effective ang discarding ginamit dito ni Coach JJ Redick at nila Luka Doncic. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, isa-isa may natin ang nag-iisang play na tumalo sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Sa sobrang effective nitong play na to mga ropa, tamba ako lang inabot ang kupunan ng Minnesota Timberwolves sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Si Luka Doncic siya yung score sa game na to ng tumataginding na 49 points, pero bukod dyan, maganda rin ang performance sa pinakita ng ibang players sa kupunan ng Lakers. Ngayon mga ropa, isa-isahin nga natin may natin ang nag-iisang play dito na ginamit ng kupunan ng Lakers. Ito ang game analysis at breakdown. First win ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, ang first attempt dito ni Luka Doncic sa may 3-point area ay nagmintis yan para sa kanya mga ropa, at dahil dyan nagkaroon ng fast break ang kupunan ng Minnesota Timberwolves na nagresulta sa 2 points basket is good. At ito na mga ropa, sa possession na to, heto na yung sinasabi kong nag-iisang play na ginagamit ng kupunan ng Lakers dito sa game na to. Especially mga ropa, pag si Luka Doncic na nagmamando ng bola dito sa may ibabaw, hindi mawawalan ng high screen si DeAndre Ayton dito sa may ibabaw mga ropa. Every play halos ng kupunan ng Lakers, si DeAndre Ayton pag nasa loob siya ay nagsiset siya ng screen dito sa may ibabaw. At ginamit nga yan ni Luka Doncic mga ropa, at mapapansin natin dito hindi naging komportable ang depensa dyan ng kupunan ng Minnesota Timberwolves dahil ang sumalo dyan kay Luka Doncic ay si Rudy Gobert. Ngayon mga ropa, napunta nga tayo sa position na ganito na kung saan si Rudy Gobert ay hindi dumidikit dito kay Luka Doncic. Naka-draft defense lang siya dyan against kay Luka Doncic, kasi once na dumikit dyan si Rudy Gobert mga ropa, tendency outcome yan, kayang-kaya siyang iwanan ni Luka Doncic para magkaroon ng easy drive, easy 2 points doon sa may lane. May option pa nga dito si Luka Doncic mga ropa na ipasa yung bola para sa nagro-roll na si DeAndre Ayton, pero ang nangyari dito mga ropa, tinirahan lang harap-harapan ni Luka Doncic ang depensa dito ni Rudy Gobert dito sa may mid-range. Favorite atakihin ng kupunan ng Lakers ang depensa ni Rudy Gobert mga ropa, lalo na dito sa may switching, sa may pick and roll mga ropa, kaya ang resulta nito is 2 points na nagawa niya ni Luka Doncic basket is good. At ito pa mga ropa, another possession dito ng kupunan ng Lakers. Again mga ropa, Luka Doncic ulit ang nagmamando ng bola dito. Heto ang buhay na patunay mga ropa, sumunod na possession, ganun ulit ang kanilang ginawa. Nag-set ulit ng screen dito si DeAndre Ayton sa may ibabaw, at mapapansin natin mga ropa, masyadong nasa ibabaw tong screen na to mga ropa, at mapapansin natin si Rudy Gobert, naka-drop defense lang dyan sa may position na yan mga ropa. Hindi aangat si Rudy Gobert dito sa position na to sa may 3-point area. Sobrang delikado nun para kay Rudy Gobert mga ropa, kayang-kaya siyang iwanan ni Luka Doncic dito sa may ibabaw kung ganun ang gagawin niya. Kaya ang tanging option lang dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves pag ginamit na ni Luka Doncic ang screen na yan ay humabol yung primary defender dito kay Luka Doncic. If ever na hindi sila makahabol mga ropa, ganito ang magiging resulta. Konting space, enough separation lang ang kailangan ni Luka Doncic para pumukol dito sa may 3-point area, long range bomb. Pagpalagay na nga natin dito mga ropa, nakahabol pa dito yung defender ng kupunan ng Minnesota Timberwolves, pero pinukol agad yan ni Luka Doncic mga ropa, at ang resulta nito easy 3-pointer na nagawa niya ni Luka Doncic. Simpleng mechanics lang ng play ang ginamit dito ni Coach JJ Redick at ng kupunan ng Lakers mga ropa. Inasahan talaga nila si Luka Doncic, ang strength ni Luka Doncic sa may pick and roll play, at ang kakayanan nito tumira ng mga long range bombs mga ropa. Ganto ang play na ginamit nila dito sa game na to. At ito mga ropa, sa possession na to ng kupunan ng Minnesota Timberwolves, ganun din yung play na kanila ginamit dito mga ropa. High screen action dito sa may ibabaw. Nag-set ng screen dyan si Rudy Gobert mga ropa, at ginamit niya ni Julius Randle mga ropa, pero sa pagkakataon na to umibabaw dyan si DeAndre Ayton at siya ang sumabay dito. Siya ang sumabay dito kay Julius Randle mga ropa, at kitang-kita natin dito kung gaano ka-effective, ka-basic yung play na yan na ginawa ng kupunan ng Lakers din at ginamit din dito ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Ang pagkakaiba nga lang talaga mga ropa, si Luka Doncic kayang ispamin at kayang paulit-ulitin yung play na yan, pero ang Minnesota Timberwolves mga ropa, occasionally lang mga ropa, at dito sa pagkakataon na to ginamit nila yan. Nagkaroon naman ng good pass dito Minnesota Timberwolves sa may top of the 3-pointer mga ropa, pasok ang 3-pointer dyan ni Donte DiVincenzo, at after nito mga ropa, nag-turnover dito si Luka Doncic, nagkaroon ng easy 2 points sa may fast break ang kupunan ng Minnesota Timberwolves, kaya maaga lumamang dito ang Minnesota Timberwolves mga ropa sa may first quarter. At sa possession na to mga ropa, Luka Doncic ulit ang nagmamando ng bola, walang screen dito mga ropa, 1-on-1 lang. Isang strength din to ni Luka Doncic mga ropa, na isang advantage ng kupunan ng Lakers as a team mga ropa. Kaya nilang i-capitalize yung mga ganitong pagkakataon na once hindi na mag-send ang double team ang kalaban mga ropa, ay kayang-kayang karnehin ni Luka Doncic sa 1-on-1 defense ang kalaban. Kung babalikan nyo yung game ng kupunan ng Golden State Warriors against sa kupunan ng Lakers mga ropa, mostly dito double team ng kupunan ng Warriors si Luka Doncic, kasi kahit papaano yun na nagiging effective defense against kay Luka Doncic mga ropa pag di-double team to. Pero sa pagkakataon nga na to mga ropa, pagka 1-on-1, kayang-kayang gawaan ng paraan ni Luka Doncic ang kanyang kalaban na nangyari nga dito. Pero Minnesota Timberwolves ng ropa ay malakas talaga, nakakuha ng mid-range jumper dito si
Anthony Edwards. At after ng mga ropa, nakakuha pa ng step back 3-pointer dito si Anthony Edwards. Kaya talagang lumamang sila dito sa may first half ng laro. At eto mga ropa, again sa possession dito ng kumunan ng Lakers. Again as usual, nilabas pa nga dito si Rudy Gobert mga ropa. At pinasok dito si Naz Reid. At siya ang tumao dito against kay DeAndre Ayton mga ropa. Kaya ibig sabihin, ang sasalo dito sa may defense sa switch mga ropa ay walang iba kundi si Naz Reid. Ngayon mga ropa, ginamit ulit ni Luka Doncic ang screen na binigay dyan ni DeAndre Ayton mga ropa. Pero this time mga ropa, sa possession na to, nakadikit yung primary defender dito kay Luka Doncic at nakahabol siya dyan sa may switching mga ropa. At dito na ulit pumasok yung pagiging lethal at mabangis si Luka Doncic sa may 1-on-1 mga ropa. Again, walang help defense dyan ang kumunan ng Minnesota Timberwolves after ng screenplay mga ropa. Kaya ang ginawa ni Luka Doncic dito, ang kanyang signature go-to play mga ropa, ang step back 3-pointer. Kaya ang nangyari dito, pumasok ang 3-pointer dyan ni Luka Doncic, pinanis ang 1-on-1 defense from high screen action mga ropa to 1-on-1. Sulit na sulit ang bahid kay Luka Doncic mga ropa. Basket is good sa may 3-point area. And again mga ropa, again dito sa may possession ng kumunan ng Lakers, Luka Doncic ulit ang nagmamando ng bola dito. Another one ulit to mga ropa na nagsimula dito sa may high screen action. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, nag-iisang play lang ang pinatakbo ng kumunan ng Lakers para talunin at karnihin ang depensa ng kumunan ng Minnesota Timberwolves. Again mga ropa, high screen action ulit dito sa may ibabaw. Ginamit ulit yan ni Luka Doncic mga ropa, and again nakasunod ulit dito yung primary defender niya sa screening action na yan mga ropa. Pero ang ginawa dito ni Luka Doncic mga ropa, pineke niya ang depensa dito at nakakuha pa ng foul dyan si Luka Doncic. Isa pang option to ni Luka Doncic dyan sa screen action play na yan mga ropa, pagka nakahabol ang primary defender, kayang-kaya niyang pasabitan para makakuha siya ng foul. Na nangyari nga dito mga ropa, sa mga nanonood kay Luka Doncic, alam na alam natin yan na magaling magpasabit talaga at mag-sell ng foul itong si Luka Doncic. Kung kaya nangyari dito mga ropa, basket is good na para kay Luka Doncic, may kasama pang foul, may sumabit na player dyan, yung primary defender. Sobrang hirap bantayan ni Luka Doncic mga ropa kung ikaw ang primary defender niya. Dahil ang dami niyang option na pwedeng gawin mga ropa, pwedeng step back 3-pointer, pag 1-on-1 na lang, kayang-kaya niyang tibagin ang 1-on-1 defense mo. At the same time, kayang-kaya niyang magpasabit para tumawag ang referees ng foul mga ropa. At hindi pa nga natin sinasama dyan yung passing niya mga ropa na kaya niyang pasahan yung nagro-roll dito sa may ibabaw. Kaya ang play ng Lakers dito sa game na to mga ropa, napansin ko talagang nakasentro sila kay Luka Doncic. Ganon ang play na ginawa nila. At the same time, yung ang high screen action na kung saan ang lahat ng nangyayari sa opensa ng kupunan ng Lakers ay dito sa play na to nagsisimula. Nakabawi naman ng dalawang mid-range jumper dito si Anthony Edwards mga ropa, at parehas pumasok yan para kay Anthony Edwards. At again mga ropa, heto ulit, papakita ko ulit sa inyo, sinabi ko sa inyo paulit-ulit nga na ginawa to ng kupunan ng Lakers at ni Luka Doncic. Ang nangyari naman dito mga ropa, si Jared Vanderbilt ang nagbigay ng screen dito sa may ibabaw. At ang bumabantay dito kay Luka Doncic mga ropa ay si Naz Reid. And again mga ropa, mapapansin natin, binalik ng kupunan ng Minnesota Timberwolves si Rudy Gobert dito sa may loob mga ropa. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito mga ropa, target ulit ni Luka Doncic na kumunan ng Lakers itong si Rudy Gobert. Gagamitin ulit nila tong high screen action mga ropa, itong nag-iisang play na kanilang ginagamit. This time mga ropa, Jared Vanderbilt ang nag-set ng screen dyan mga ropa, kasi siya ang tinatawhan dito ni Rudy Gobert. At kitang-kita natin dito mga ropa, sa simpleng screen na to, mas napadali ang buhay ni Luka Doncic dito sa may 3-point area, kasi hindi nakahabol dyan yung primary defender niya mga ropa na si Naz Reid. Nakuha dito sa screen na binigay ni Jared Vanderbilt mga ropa, at again nakadrop defense dyan si Rudy Gobert. Hindi yan magre-react dito sa may 3-point area mga ropa. Automatic na yan mga ropa, kahit noong last season, kahit noong last season mga ropa, ganyan talaga si Rudy Gobert. Hindi siya umiibabaw sa may depensa. Kaya open ang 3-pointer dito kay Luka Doncic. Magmintes man yan o pumasok, okay lang mga ropa, kasi open 3-pointer yan. And take note mga ropa, si Luka Doncic pa ang tumira dyan. Kaya no problem yan mga ropa. Pero ang mas maganda dito, pumasok pa ang 3-pointer dyan ni Luka Doncic. Basket is good. Paulit-ulit lang mga ropa, ganyang play ang ginawa ng Lakers sa game na to mga ropa. Ang hirap pigilan yan. Hindi yan na-figure out ng kupunan ng Minnesota Timberwolves. Kaya nga tumataginting na 49 points ang ginawa dito ni Luka Doncic. And again mga ropa, heto ulit, sumunod na possession ulit ng kupunan ng Lakers. Again, Luka Doncic ulit ang nagmamando ng bola dito. And again mga ropa, nandito nga ulit si Rudy Gobert mga ropa, at ang binabantayan niya pa rin dito ay si Jared Vanderbilt. At nakaset agad yan dalawang players yan mga ropa, Luka Doncic at Jared Vanderbilt. Nagkakaintindihan na ng utak yan mga ropa. Nagset ulit ng high screen action dito si Jared Vanderbilt mga ropa, and again target ulit yan ni Luka Doncic at depensa dito ni Rudy Gobert. Ngayon mga ropa, ikaw ang tatanungin ko, kung halimbawa ikaw ang defender dito ni Luka Doncic, ikaw ang nasa katayuan dito ni Anthony Edwards, nasetan ka ng screen dyan ni Jared Vanderbilt, saan ka dadaan mga ropa, dito sa harap ni Jared Vanderbilt o doon sa may under mga ropa, sa may ilalim? Ang ginawa dito ni Anthony Edwards mga ropa, dito siya sa may ilalim dumaan. Ngayon mga ropa, alam nyo ba kung bakit sa ilalim dumaan dyan si Anthony Edwards? Kitang-kita natin dito mga ropa, makipot ang daan dito sa may gitna ni Jared Vanderbilt at Luka Doncic. Once na dyan dumaan si Anthony Edwards mga ropa, sa sobrang gulang ni Luka Doncic, madikit lang si Anthony Edwards sa katawan niya. Possible mga ropa, tawagan ng foul dyan si Anthony Edwards. Kayang-kayang gawa ng paraan ni Luka Doncic yung mga ganoong senaryo mga ropa, na kung saan didikit lang yung kanyang primary defender, makakapag-sell ka agad ng foul agad
agad-agaran itong si Luka Doncic. Pero dahil nga dito sa under the screen dumaan si Anthony Edwards, kita natin dito mga ropa, enough space, enough separation kagad ang nagawa niyang pagdaan sa ilalim ni Anthony Edwards mga ropa. Yun lang ang kailangan ni Luka Doncic mga ropa. Hindi na pinoproblema dyan ni Luka Doncic yung depensa dito ni Rudy Gobert mga ropa kasi lagi yan naka-drop defense. Pero kung nakaibabaw sana dyan si Rudy Gobert mga ropa na ginagawa ni Draymond Green nung game nila sa Golden State Warriors against kay Luka Doncic, possible mga ropa hindi makakatira dyan si Luka Doncic. Pero dahil Rudy Gobert nga yan mga ropa, no choice siya, pagka umangat siya, iiwanan naman siya ni Luka Doncic. Talagang drop defense na lang siya dyan mga ropa. Kaya ang resulta nito mga ropa, again open na open dito si Luka Doncic sa may 3-point area. Basket is good ulit yan mga ropa. 49 points nga na tumataginting. Ang tinala dito ni Luka Doncic. Walang magawa ang primary defender ni Luka Doncic, lalo na si Rudy Gobert sa ginagawang isang play na yan ng koponan ng Los Angeles Lakers. Siguro mga ropa sa pagkakataon na to para sa koponan ng Minnesota Timberwolves, ang tanging pipigil na lang ay Luka Doncic. It's whether magmintes ang kanyang tira mga ropa. Yun na lang ang hilingin nila. Pagka ganyan nagkaroon na ng open 3-pointer si Luka Doncic galing dito sa play na to, hilingin na lang nilang magmintes ang tira. Yun nga lang mga ropa dito sa game na to. Ang hirap magmintes si Luka Doncic. At ito mga ropa, isang possession ulit dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Again mga ropa, Luka Doncic ulit ang nagmamando ng bola dito sa may ibabaw. This time naman mga ropa, hindi na naghintay si Luka Doncic dito ng screen dito sa may ibabaw mga ropa. 1-on-1 yung binanggit ko kanina mga ropa. 1-on-1. Binabantayan siya dito ni Anthony Edwards. 1-on-1 mga ropa na isang strength din ni Luka Doncic, at nung nakita niyang walang help defense ulit dito ang koponan ng Minnesota Timberwolves, inatake niya ang 1-on-1 defense dito ni Anthony Edwards. At kitang-kita natin dito mga ropa, kayang-kaya ni Luka Doncic ang 1-on-1 defense dito ni Anthony Edwards. Muntik pa nga may sumabit na foul dyan mga ropa. Nakuha na ni Luka Doncic, yung basket is good dyan. Pasalamat dito ang koponan ng Minnesota Timberwolves at walang tinawag na foul dyan ang mga referees. In-embrace na talaga ng koponan ng Los Angeles Lakers mga ropa na si Luka Doncic talaga ang maghahawak lagi ng bola kasi kayang-kaya niya, advantage nila to. Ito ang mga strength ni Luka Doncic, kaya niyang one-man team mga ropa. Talagang kailangan niya lang ng mga supporting cast. At sa magkakataon na ito mga ropa, dito nilabas na ng Lakers si Luka Doncic. Maganda naman ang positioning dito ng koponan ng Lakers, kaya nagkaroon ng good entry pass dito si Gabe Vincent papunta kay DeAndre Ayton. At nagresulta tong pasa na to mga ropa, easy 2 points na nagawa dyan ni DeAndre Ayton. Ngayon mga ropa, dito nga sa game na to, nanalo ang koponan ng Lakers. Pinakita ko na sa inyo mga ropa ang nag-iisang play na kung saan umikot ang opensa ng koponan ng Lakers. Lalong-lalo na pag nasa court si Luka Doncic mga ropa, ganyan ka-effective, ganyan kalakas ang isang Luka Doncic mga ropa. Pinaliwanag na natin. Ngayon mga ropa, masyado nang mahaba itong video na to. Anong masasabi nyo sa nag-iisang play na ginamit ng koponan ng Lakers para talunin ng Minnesota Timberwolves? Sobrang effective nito mga ropa. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.